and Lee Kuan Yew on the Philippines, a candid perspective. Lee Kuan Yew was known for his frank and often blunt assessments of world affairs. His insights were not just limited to his own country, Singapore, but extended to various nations around the globe. He had a unique ability to distill complex geopolitical issues into clear, understandable terms. His views on the Philippines were no different. He approached the subject with the same level of candor and directness that characterized his other observations. While he admired the Filipino people for their warmth, resilience, and talent, he also saw areas that needed significant improvement. He often spoke about the innate potential of the Filipino populace, highlighting their creativity and adaptability. However, he was critical of the country's governance and what he saw as a lack of discipline. He believed that the political landscape in the Philippines was marred by inefficiencies and a lack of cohesive vision. In various speeches and writings, Lee Kuan Yew expressed concern about the Philippines' political system. He pointed out that the system was often hampered by patronage, corruption, and short-term thinking, which he felt were significant obstacles to progress. He believed that these issues prevented the country from implementing long-term development plans and competing effectively in the global economy. He often compared the situation to other nations that had managed to overcome similar challenges through strong leadership and strategic planning. He argued that these factors hindered the country's ability to implement long-term development plans and compete effectively in the global economy. He emphasized the importance of having a clear long-term vision and the discipline to follow through with it. Despite his critiques, Lee Kuan Yew also recognized the potential of the Philippines. He saw the country's young population, English-speaking workforce, and strategic location as valuable assets that could be leveraged for economic growth. He saw the country's young population, English-speaking workforce, and strategic location as valuable assets. He believed that with the right leadership and policies, these strengths could be harnessed to drive the nation forward. He believed that with the right leadership and policies, the Philippines could overcome its challenges and achieve greater prosperity. Lee Kuan Yew's perspective serves as a reminder of the importance of good governance and strategic planning in unlocking a nation's true potential. Contrasting paths, Singapore and the Philippines. The development trajectories of Singapore and the Philippines offer a stark contrast. While Singapore transformed itself into a first-world nation within a generation, the Philippines lagged behind, grappling with poverty, inequality, and political instability. A key difference lies in the approach to governance. Singapore, under Lee Kuan Yew's leadership, prioritized meritocracy, efficiency, and the rule of law. Corruption was tackled head-on, and the government invested heavily in education, infrastructure, and attracting foreign investment. In contrast, the Philippines struggled to shed its legacy of colonialism, cronyism, and a culture of impunity. Political dynasties often held sway, and corruption remained a persistent problem. While there were periods of economic growth, they were often not inclusive and did not translate into widespread improvements in living standards. Hey, hey! Malinaw ang sentido komon ni Lee Kuan Yew, ano po, at yung assessment niya kung ano ang meron dito po sa ating bayang Magiliw. Pero alam niyo po, tinimbang yun, ngunit kulang. Opo, tinimbang, ngunit kulang. Alam niyo po kung bakit? Oh? Bago pa po nagkaroon ng Lee Kuan Yew, nagkaroon na tayo ng isang Andres Bonifacio. Opo, ang sisting alam, tayong pwersa 99.9% sa pera ay nabudol-budol. Opo, nabudol-budol po tayo ng framers ng 1935 Constitution, 1987 Constitution, at siyempre yung pong kanilang mga ka-riding in tandem na mga abusado, na mga traidor, ng mga land grabber, na mga kawatan, na kuno ay mga
politicians. Opo. Oh, at yan po ang ating kitilatisin, himay-himayin po sa episode na ito. Pero, may kasabihan po tayo, huli man daw at magaling ay nahihahabol. Nahihahabol po tayo. Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa, 99.9% Etsapuera sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magkikisama po kayo lupalop ng mundo. Kapit lamang po tayo. Pero lalaban po tayo, hindi po pwedeng hindi. Kailangan po natin gumawa ng affirmative action. Sapagkat ang ating po puwersa, 99.9% Etsapuera ay isa pong potent force. Yan ay pagka tayo po ay nagkaisa at alam po natin pare-pareho sa isang layunin. Isang layunin. Kasi kung watak-watak po tayo, gaya po ng mga nakalipas na panahon, wala po mangyayari sa buhay natin pare-pareho. Okay, so here we go. Umpisa na po natin ang pagkilatis. Ano to? Bakit may ganito na ito nito? Dito po muna natin umpisan ang ating pong kilatisan. Opo. Ano sabi? Ayusin ang... shout out muna dyan kay Mr. Christian Isguera. At kay Professor Cielo Magno. Ano po? Dito po sa kanilang balitaktakan sa Singapore. Pakinggan po natin. May mapupulot po tayo rito mga kabigha-bigani, kagira-gira na sentido común. Come on, Mr. Christian. So, nagsabi mo na Singapore na oo, kami. Kasi ba, ano ba yun? May lucid ang talaga ba? So sa akin, sir, siguro may kasalanan din tayo mga Pilipino. Kasi napakababa ng standard natin sa pagpili ng leader natin. Alam niyo, dito sa Singapore, ang pinakamalaking bagay sa kanila, lahat ng tao dito nagreklamo. Yung sa atin, yung resilience ng mga Pilipino, parang naging against pa sa atin eh. Kasi kung minsan titiisin na lang natin, hindi na tayo magreklamo. Dito, maliit lang yung train ng 5 minutes eh. Nagwawala na yung mga tao eh. May sagot po dyan eh, yung civics, doon tayo may pagkukulang. Ayun, sir, doon kayo may chance ang dalawa ni Prof. Yun yung sinisikap natin, ipaliwanag sa mga kababayan natin, ano yung role nila bilang isang mamamayan sa isang demokrasya, at ano yung role ng mga namumuno, yung relationship ng governor at ng governed. Kaya ipaliwanag eh. Kasi kung ganyan tayo ka-empowered, hindi umabot yung problema natin dito sa level ng flood control corruption. Hindi umabot sa ganyan eh. Up to a certain extent, pumito na yung maraming kababayan natin. Problema, parang tinanggap natin ang fact of life. Dito nga, sir, yung isang minister nila, binigyan lang ng bisikleta, natanggal sa posisyon, nakulong pa rin isang taon. Sa atin ang pinag-uusap, bisikleta. Kami nga dito, ako sa healthcare ako nagtatrabaho. Galing na ako sa Makati Medical Center. Pero pagdating ko dito, yung kanilang government hospital, mas maganda pa dun sa private hospital natin. Kasi pinapahalagahan nila talaga yung mga tao nila. At saka kapag hindi maganda yung healthcare, magre-reklamo yung mga tao. Yun ang, hindi ka Singaporean pag hindi ka mareklamador. Dapat yun ang i-export natin sa Pilipinas. Yun nga, ma'am. Kaya lang, pagka nagreklamo ka sa Pilipinas, parang hindi ka kasali. Yung problema sa atin pa nagreklamo, parang masama ang tao. So, parang masyado ka nega. Tsaka, sir, isang bagay na sinasabi dito ng Prime Minister namin, walang mamamatay na Singaporean kung pera lang ang problema sa healthcare. Yeah. Sa Pilipinas, ang grabe yung sitwasyon natin. Yung pinaglalab nyo, ma'am, sa PhilHealth, malaking bagay yun. So nakita niyo yun, ha? Tandaan nyo, ang mga Singaporean, reklamador. Malate lang ng konti. Yung pong kanilang train, na minuto lang, umaatungan na yung mga Singaporean. Hindi ka daw Singaporean
Kung hindi ka, reklamador. Tayo ba hindi rin reklamador? At bakit sila? Ha? Ba't lakas ng loob nilang magreklamo? Ha? Bakit? At bakit yung kanilang ano ba to? Ano ang tawag ng parliamentarian? Tumanggap lang ng regalo na bisikleta, nakulong na 1 taon, natanggal pa sa pwesto, pinagmulta pa ba? Pinagmulta pa yata di ba? Ba't ganun sa kanila? Dito sa atin trilyon na pinag-uusapan. Pakinggan pa natin yung ilan pang mga sentido común. Sino naman ito? Ay, thank you nga pala doon kilakuan, ha? Mr. Christian Isquiera, ano po, at si Profesora Shelo Magno, ano po. At siyempre, mabuhay po kayong dalawa, mabuhay po kayo sa inyong advokasya, sa inyong pagkikipaglaban para sa amin. No? Sama din pala sila. Sa puwersa, 99.9% sa pera. Pakinggan naman natin ni Sisi Cayetano at saka si Boy Abunda. Sa'yo to. Tapos yung anak naman parang, ngayon, ikaw na yung tatay, ikaw na yung lolo, nasaan kailan? Diba? Mm-hmm. So, but, I think the worse the crisis, the bigger the opportunity. The short of the long thought that I have right now, nung sinabi mong Singapore, aware, we need a Lee Kuan Yew. Okay, of course, we're not 3.5 billion people. We are 115 to 120 million people. Ang naririnig nating sense ngayon ay, kaya nagtanong ako kung may pupuntahan ba ito. Dahil si Lee Kuan Yew, nagkaroon din ng kanilang version of truth and an independent commission na ipinaalam niya sa buong mundo na hindi siya natatakot magpakulong doon sa mga corrupt, including members of his own family. Tanong, Alan, meron bang makukulong sa iyong analysis, sa iyong pagtingin, sa iyong assessment? Are there people who are going to go to jail because of what is happening? Definitely may makukulong. So the two questions now is one, mahanap at makukulong ba yung mastermind? Yes. Pangalawa na siguro yung dami ng makukulong. But I also think it's also the wrong question. Because if we've never jailed a high-ranking official in the Philippines, then baka nga, pag may nakulong sample kasi yan, baka wala nang gumaya. We've jailed the sitting president. Yes. And sabi ng iba, hindi nakakalaya din. Hindi po, in a sitting president situation, it was a pardon. Yes, nakalaya, pero hindi toong na-reverse nung korte. We have jailed senators, of course, nakawala. We have jailed, etc. No? And this has happened with Indonesia and Korea. But going back lang, Kuya Boy, sabi mo, Lee Kuan Yew, leadership 100% matters. Pero I don't believe necessarily you need a Lee Kuan Yew for 20 years, diba? But you need talaga an honest-to-goodness desire by a majority of your community, maging barangay yan, maging bansa, to sustain the momentum for transformation. Hindi pwedeng parang, pag nandyan si Duterte, lahat tayo may disiplina. Pag nandyan si... kaungasan, kaisipan, salat sa lohika. Hindi niya rin alam kung ano talaga ang tunay na bakit, ang tunay na dahilan, kung bakit gano'n na lang, improve. Opo, yung pong Singapore, gano'ng katindi, gano'ng katatag, kumpara sa atin dito sa Pilipinas, Ipikapin pa ba natin ito? Huwag na muna yan, po. Dito kaya, ano ba meron dito? Dito na lang po tayo. Dito na lang po tayo. Di ba sabi ko kanina bago pa nagkaroon, saan na yun? Wala. Bago pa nagkaroon ng Lee Kuan Yew, abay,
nagkaroon na po ng Andres Bonifacio eh. Politics of amendment, dapat napunta yan dyan. Ayun lang ha. Tingnan nga natin kung nasan napunta yun. Wala eh. Hanapin mo na natin. Posible naman bigla na mawawala yun. Ano po? Ayun mo na. Hanapin natin. Hanapin natin si Andres Bonifacio. Yan. Come on, Andy! Where na you? Ito nga ba yun? Ay, hindi yun ah. Andres Bonifacio, the father of Tipunan. Ay, ito. Siya. Okay, let's go, Andy. This is what shaped the Philippines as we know it today. In fact, this flag with only 3 letters is so important in the country's history that its presence can be seen everywhere to glorify its honor. I know, you might be thinking of something else. No, this is not the Ku Klux Klan. This is the kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. The Katipunan existed to unite the Philippine Islands into one single nation. This group played a crucial role in ending the Spanish colonial era of 333 years and served as a catalyst for identity and nationalism. This is how the Katipunan gave birth to a nation. First, let's clear up something about the KKK that exists in the West. The Ku Klux Klan is not related to the Katipunan. The Ku Klux Klan was founded in the U.S. as a white supremacist group in 1865 after the American Civil War, while the Katipunan was a secret society founded in 1892 with the goal of ending Spanish colonialism in the Philippines and establishing a united Philippine government. During the Spanish era, the Philippines experienced the exploitation of its resources, as well as the discrimination between Filipinos. However, Spanish colonization also brought benefits to the Philippines, such as new infrastructure, education, and government. While many Filipinos became accustomed to the presence of Spanish influences, there were those who favored independence. This is where the Katipunan comes into play. During the 1800s, tensions between Spanish colonization were increasing. On July 3, 1892, Jose Rizal and other members, including Andres Bonifacio, established the La Liga Filipina. Its primary purpose was to provide aid, promote unity and cooperation among Filipinos, and advocate for political reforms with the Spanish government. Jose Rizal is widely believed to be the greatest catalyst for Philippine nationalism due to his significant efforts in creating peaceful reforms. However, Spanish authorities viewed the existence of the La Liga Filipina as a threat and arrested Rizal on July 6, 1892, just 3 days after its establishment. The next day, July 7, 1892, in this very house, former members Deodato Arellano, Ladislao Diwa, Teodoro Plata, Andres Bonifacio, Jose Dizon, and Valentin Diaz organized the kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, known as the Katipunan for short, or the KKK. This translates to Supreme and Honorable Society of the Children of the Nation. The word Katipunan itself comes from the Tagalog term tipon, meaning gathering or to gather. Unlike Jose Rizal's peaceful goals with the La Liga Filipina, the Katipunan had 4 main objectives: forging a brotherhood among its members, uniting Filipinos as a unified nation, achieving Philippine independence through armed conflict or revolution, and establishing a republic once independence was secured. Initially, the Katipunan was strictly kept secret to avoid being purged by the Spaniards. Before 1896, its focus was on gaining support, and its existence spread secretly through the surrounding provinces of Manila, with the number of members increasing over the years. By 1895, Andres Bonifacio assumed the position of Supremo, or President of the Katipunan. It was at this time that the Katipunan intensified its preparations for an armed revolution.
Fear and worry suck. Ang bira may sumingit na naman, oh. Ginoo. Well, anyways, ladies and gentlemen of the jury, ano po? So there you go. Yun na po yung Katipunan. May Andres Bonifacio na po tayo. No? 1800s pa lang. 1800s pa lang. At the start of the century. No? At ano po ang mithiin layunin ng Katipunan? Makapagtatag ng malayang bayan. Malayang bayan sa diwa ng demokrasya ala Amerika. Kaya siguro may kaugnayan din yung KKK sa Ku Klux Klan. Parang kinopya lang siguro ni Gat Andres Bonifacio sa Ku Klux Klan po sa US kasi Voracious reader po si Gat Andres Bonifacio. Marami po siya mga libro na patungkol po sa Enlightenment era doon po sa Europa ng mga panahon po yun. No po. But anyway, bukod sa pagtatatag ng demokratikong bansa, layunin din na Katipunan palawakin ang kapangyarihan ng mga mamayan. Mas palalawakin yung barangay assembly or ang ano ba tawag na doon, sangguniang bayan. At yung pangatlo, balik sa jury justice system na po. Back to basic jury justice system na umiiral sa ating bansa nung panahon pa po Lapu-Lapu. Bago po tayo sinakop na ito pong mga Kastila. Siya po bithin at nadikain po nila. May problema nga lang. Ano ang problema? Dali lang mga hold your horses, gentlemen, ha? At titingnan natin kung ano ang problema. Di nga ba nadido po si Gat Andres Bonifacio ng Campo Aguinaldo. So wala na po siya nung pumasok ang Amerikano na siyang namamahala sa ating bayan. No po? Ano nangyari? Nung dumating na umabot na sa panahon na pinagkakatiwalaan ng Kano at dahil ibibigay na nila yung kalayaan sa ating bansa, ano ang ginawa? Anong sumpa? Paano tayo sinumpa ni Manuel Quezon? Ulitin po natin para mas malinaw. Now, ganito lang kasimple po yun. No? Ang tanong ko na kahindik-hindik na tanong dito, bakit ba ang Pilipinas ay run like heaven ng mga Amerikano? Samantalang magiging run like hell siya kung mga Pilipino ang magpapatakbo. Nakita po ba ninyo yung beauty kung di ang malaki pong pagkakaiba? Alam po ba ninyo kung ano yung malaking pagkakaiba? Ito po, tunghayan po natin. Yan. Alam niyo po sa original na teksto ng United States Federal Republican Constitution na nilibag noong 1787, prominente po, pundasyon, esensya at puso ng demokrasya ang karapatan sa trial by jury.
As a matter of fact, lahat po ng delegado sa Philadelphia Convention during the time, walang alam po anong ipapalaman sa kanilang binalak, no ha, na saligang batas na lilimbagin. Sapagkat nagkabiglaan naman po yun. Dapat sila ay mag-uusap-usap lang patungkol sa magiging pondo ng kanila pong mga people's militia para maituloy ang pagkipaglaban nila laban sa Great Britain. Ngunit may nagmungkahi na ba't nila tayo magtatag ng bansa. So nagkabiglaan, kaya ni isa sa kanila walang nakahanda, ano ha? Hindi ready. Pero bukod sa isa lang probiso, dapat nandun yung trial by jury. Ano po? Pero pa man, hindi pa rin po kampante yung ibang estado. Sabi nila, teka muna, napakalawak na kapangyarihang ibibigay natin sa ating Commander-in-Chief of all Armed Forces. Siya pa may hawak na susi, nakadiyero na ating bayan. Paano kung mas ungas pa iyan kaysa kay King George? So, kinalamay ang kalooban ni Thomas Jefferson, one of the founding fathers. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Sapagkat aking pinagpapalagay na hukuman trial by jury pa lamang ang angkla na naisip na ng tao upang rendahan ang namang gobyerno sa mga probiso ng saligang batas na ito. Po, pero ganun pa man, ito si Madison, kara-karaka gumawa siya ng 19 na amendment. Out of 19, 10 na aproban, 10 o hindi tama. Kasi ito yung first 10 amendment. So yung first 10 amendment po, ito ay ipinasa naman nila noong pong 1791. Diba? 1787, mga 4 years thereafter. Ito. So yung amendment number 1, Congress shall make no law respecting establishment of religion. Ito naman kanilang amendment number 2, a well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Tapos 3, no soldiers. 4, ito po yung pang-trial by jury para lalo po nilang pinatatag. Amendment number 5, no person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury. Blah, blah, blah. Ano po? So dito na, pinatatag lalo nila yung grand jury, hindi lang trial jury ang meron, may pang grand jury na siya pong kumikilatis kung may probable cause. At yung amendment number 6 on criminal prosecution, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by impartial jury. Ito po yung due process of law. Pampubliko na paglilitis, mabilis na paglilitis, at patas na paglilitis sa trial by jury of kapwa niya mamayan. At yung pinaka number 7, in suits in common law where the value in controversy shall exceed $20, the right of trial by jury shall be preserved. Ano po? At wala pong desisyon na ginawa, indictment, o kaya verdict ng trial jury, indictment ng grand jury ay pwedeng balikwasin na kahit na sinong korte, kahit na Korte Suprema po. At ito pinakamalupit pa, meron pang, ito, amendment number 10, the power not delegated to the United States by the Constitution nor prohibited by it to the states are reserved to the state respectively or to the people. Nakita po ninyo, yung po beauty ng hukuman trial by jury, na meron sa Bill of Rights ng mga kano, kung kaya po, ang bansa nila ay run like hell.
Sa kabilang banda, ito naman po yung ating Bill of Rights, Article 3 Bill of Rights. Tingnan niyo po, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Hindi po. Hindi po nilitan niya. Dinitalye kung ano yung due process of law. Well, anyway, ang dami-dami po natin mga karapatan. Ito po. Oh, umaabot ng 22 ito lahat. Lahat ay 22. Ayan, no? Ika-22, no ex post facto law or bill of attainder shall be enacted ex post facto, no? Halimbawa, hindi naman bawal ngayon. Ang umutot na wala sa tono. Kaya umutot ka ngayong araw na ito na wala sa tono. Kinabukasan nagpasa ng batas, bawal umutot na wala sa tono. Huli ka. Hindi pwede, ex post facto po yan. Hindi po ba? Well, anyway, ang punto rito, sa dinami-dami po ng karapatan natin sa ating Bill of Rights, hindi sinama yung karapatan sa trial by jury. Na yun po, yung pong pangunahing sovereign power ng sovereign we, ng sovereign Filipino people. So effectively po, ang ginawa ng framers ng 1935 at 1987 Constitution, inilagay yung batas sa kamay ng mga traidor, land grabber, kawatan, ano pa sila, extrajudicial key, Davao Death Squad, di ba, Lord, drug lord, lahat po ng mga ungas, ako, mga land grabber, ako, na kuno ay politisyan, na naluklok sa pamahalaan, sila po ngayon ang may tangan ng pamukpok katarungan. So kung ano po yung gusto nila, na anyo mukha, at hugis ng due process of law, yun po ang masusunod. Tayo po mga soberanong mga mamayan, sovereign, pero in realidad, alipin! Pambira pa kay Sapatis, ano po. So, ano po babalanda ko po muna itong ating where na yun. Ayan. Para po ay manamnam po natin ng malupit-lupit. Ito pala yung ito. Palitan po natin nila. Ayan. Apo. Ito po yung 5th Amendment. Diba? Siyempre kasi dyan 6th Amendment. Diba? So, ibig ko po sabihin dito, ang sentido komon, diba? Ni Gat Andres Bonifacio, kinopya lamang po nitong si Lee Kuan Yew. Huli po siya dumating sa mundo eh. Diba? Nahuli po siya sa duyan eh. Pero si Lee Kuan Yew, or ang Singapore, for more than 1 century, sila po ay kolonya ng Great Britain. At bilang kolonya, lahat po ng kolonya ng Great Britain, extended po yung the right to trial by jury. Ang jury justice system po, extended po sa Singapore, including Hong Kong, Malaysia, Canada, Australia, United States of America. Meron po silang jury justice system. At ito pong si Lee Kuan Yew, naging prime minister po siya noon pong 1955. No. 1955 pala, kasi noong 1955, iginawad na po sa kanila ang independence. Independence na sila, 1955, 1955. Tayo po, 1946 pa lang, independent na po tayo. So, dumating po yung 1969, inalis po ni Lee Kuan Yew, ng Singapore, yung pong jury trial. Pero kahit na inalis po nila, nanatili po silang common law. Ang justice system po nila. Ibig sabihin, pati po yung mga batas, handed down generation to generation through the word of mouth, ano po, yung pong biblical, dahil sa Biblia, kahapon sa Biblia po yun eh.
Kung ano yung masama para sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Yan po yung common law, batas pangkalahatan. Po. At, siyempre, sanay na ang mga Singaporean sa hukumang patas. Kaya kung tibot lang, sila po ngayon ay nagreklamo. At pag umangal po sila, hindi po sila maaari, hindi po sila maaari na bandagulin ng gobyerno. Kasi mananagot pa rin ng gobyerno sa kanilang justice system, kahit na bench trial na lang po nangyayari sa kanila. Nakasanayan na. Hindi po ba? At siyempre pa, dahil sa isang Lee Kuan Yew, lalo niyang pinatatag din naman, o hindi siya naging diktador, o hindi siya naging kurakot, as a matter of fact, mahal siya ng mga kanyang mga kababayan at lagi siyang inihahalal. Ano po? Kaya, pinoprotektahan niya rin yung mga karapatan ng kanyang mga mamayan. May symbiotic Hindi po ba? So yan po, sikreto ng Singapore. Nakita nyo hanggang sa mga makabagong panahon kanina, yung kausap nila ni na Christian Esguerra, di ba? Yung parliamentarian, tinanggap niya lang yung binigay sa kanya bisikleta. Bawal yun di ba? Busy din sa atin, bawal di ba? Hindi ka po pwedeng tumanggap pag ikaw opisyal ng gobyerno o ng anumang pabor o ng anumang mga regalo. Pero di sa atin, kumuha ang hukuman, palakasan, kontrolado ng mga traidor at kawatan, patay tayo dyan. So, ito po yung nagdudumilat na katotohanan. So ano po ang ating gagawin? Siyempre, hindi naman po pwedeng hindi tayo kikilos. Number 7th Amendment. Tayo po ngayon ay magkaisa. Magbuklod-buklod, magsama-sama po tayo sa Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ipagpatuloy po natin ang naunsyaming himagsikan para makamtan po natin ang pangarap Pinoy. Makatarungan at makataulipunan sa pamamagitan po ng jury justice system kung saan tayo po ang mga juror. Mga mamayan, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. At para po mangyari yan, kailangan maamendahan ang Bill of Rights. At para maamendahan ng Bill of Rights, kailangan po natin pumasok sa political arena. Sa hanay po natin manggagaling, yung pong ating team juror candidates sa 2028. At sila po ay obligadong pumirma ng kasunduan sa mga bayan. Covenant na ang unang plataforma po nilang ihahain sa Senado, sa Kamara, mababang kapulungan o sa konseho. O kaya sa bukal, sa board, provincial board. Yung pong baklasin ng hukuman dahil may palakasan, palitan ng jury justice system. Pag hindi po niya ginawa yan, sa loob ng reasonable period of 3 months, nakalagay sa kontrata, kailangan niyang magbitiw sa kanyang tungkulin. Pagka maging yun, ayaw niyang gawin, pwede pong gamitin yung kanyang pinirmahan para magpetisyon sa Korte Suprema, mandamos na maalis siya sa pwesto. So, hindi na po baril at bala gagamitin natin. Hindi na tabak at sibat. Isang sagradong boto lamang po natin. Sobra-sobra na po yun. Ilalampaso po natin ang mga traidor at kawatan na kuno politicians, na ito pong mga administrasyon, na ito pong mga oposisyon. Juro Revolution, himagsikan 2028. Bawiin po natin ang ating dangal. Bawiin po natin ang pamahalaan sa mga traidor at kawatan na kuno ay politician. Sa sagradong boto lang. Wala pong mawawala na sa atin. Hindi po pera-pera ang ating political party. At tayo mismo, sa 99.9% sa pera, ang makinarya politika. Walang gastos. Isang sagradong boto lang tayo natin.
although mag-ambag-ambagan din po tayo para pang kape-kape at pampandisal na ating po mga volunteer. Ariglado, simpleng-simple pamamaraan po, no? Para may balik ating dangal, no? At umunlad ang buhay natin pare-pareho. No? Talagang uunlad po tayo, mabubura ang salitang OFW, no? Yung mga land grab na mga lupain, babawiin po natin yan. Kasi may batas naman eh. No? Ang batas mo hindi problema eh, meron eh. Ang problema yung humuhusga. Yung po, yung mga hukom na kontrolado ng mga salot na kurakot ng mga traidor na kawatan sa buong pamahalaan. Yung po problema. Yung ating injustice system po problema. Yan po ang ating gagawa ng paraan. Diba? Ibalik po natin doon sa basic na ginamit natin mga ninuno kapanahonan nila Lapu-Lapu, hukumang balangay. Yan po ang isinulong natin po mga buwis buhay na pinaglaban ng ating mga ninunong katipunero. Binaboy nga lang ng mga framers ng 1935 Constitution, riding in tandem ng mga kawatan sa pamahalaan ng mga panahong yon, at nito pong mga framers ng 1987 Constitution, riding in tandem sa mga gustong maghari-harian yan man. At nakita naman natin, di ba? Nung isinilang local government code, ang daming mga mayor sa hari-harian, kasama na si Karmadigong. Nagawa nila yon dahil kontrolado nila ang husgado, kontrolado ng pulis, militar, kontrolado nila ang kaban ng bayan. Di ba ba? Kamalinaw po tayo niyan na kaya dapat lang juror ka. Kung po yung lagi nakanda maglikod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, honoris causa. Pag-like, share po itong ating Juror YouTube Advocacy Channel. Malaking ambag na po yan para po sa ating advokasya na pakinabang para po sa halos lahat tayo. Makikinabang po rito, hindi man lahat tayo. Hindi lang sa kasalukuyang imigrasyon, kundi maging sa mga susunod pa natin salin lahi. In His kingdom come. May God bless us all. May God bless you.